Please, one last chance dito sa ipinapakita namin ulit na passport, age ng passport mo. Sagutin mo yung tanong ni Sen Coco, ikaw ba ito? Madam Chair, ako po si Alice Go po. No, hindi yan ang tanong ko sa inyo. Ang tanong ko po ay, meron kang monitor sa harap mo, kita mo yung page ng passport. Kayo ba yan sa photo na yan? Asking yung pangalan nyo. Alam na namin, go hopping. Ito ba ay ikaw? Madam Chair, meron pong pending case po sa akin po. Lahat You answer. All right, you are not taking the many one last chances na binibigay ng committee ito sa iyo. You are denying your identity as Guo Huaping. So may I Madam return Chair, to... Major, Yes, Minority she was Leader. trying to invoke something. What are you invoking? For your refusal to answer, what are you invoking? may pending cases na po kasi sa akin sa court po. Ang understanding ko po, lahat po ng sasabihin ko po dito may incriminating my own self po. Okay, this one. Ito, saan ito maka-incriminate? What particular case? Kailangan may particularity. Hindi Opo. pwedeng wala. Opo, may final po sa akin sa citizenship po na issue po sa court po. Citizenship. I think there is 7 pending cases po sa korte po ngayon. No, Isa na po dyan yung citizenship po. Hindi kasi kunyari may kaso ka na istapa, hindi naman connected sa istapa yan. So hindi mo pwede sabihin may kaso ko sa korte. You have to specify. Saan ka ma-incriminate na ang sagot mo magagamit to prove your guilt sa isang criminal case? Which one? Sen, pasensya na po. Mali po pala yung nasabi ko po kanina, di pala citizenship. Ang dapat po pala COMELEC po. COMELEC. May na-file na po na pending case po sa COMELEC po. Material misrepresentation case, siguro criminal case. Yes po, criminal case po. Okay. At bakit related ito? Yan lang po yung alam ko po na may pending cases po sa COMELEC po. But actually, Madam Chair, this appears to be a document issued by the People's Republic of China. I'm requesting for that ACR. Yung atin, the Philippine form. Philippine form accomplished by a child supposed to be, but a child with consciousness already. Who happens to be the younger Alice Go, yun yung theory ninyo. Pero gusto ko ipakita natin sa kanya. Concept, pwede ba natin i-flash ulit yung ACR na yon at ipakita ulit kay Alice Go? Madam Chair. Yes, Sen. Rafi. Unrelated questions. Yes, noong August 27, 2024 hearing, page 141 of the transcript, inamin ni Sheila Goo na meron 2 passport si Alice Goo. So that means dual citizen siya? Chinese and Filipino? Alright, salamat Sen. Rafi sa pagpapaalala. So dual citizen pala kayo kahit sa pagkaalam ni Ms. Sheila Goo sa paalala ni Sen. Rafi. And in fact, alam niyo ba na hindi pinapayagan ng dual citizenship sa China? Dito lang sa Pilipinas meron na ganyan. Pero sa China, bawal yun eh. And yet, you have both Filipino and Chinese passports sa testimonya ni Sheila Goo. Madam Chair, I have only 1 Filipino passport po. Yes, you have only 1 Filipino passport, but you have a Chinese passport. Wala po akong Chinese passport po. Okay, Comsec, pwede natin ipakita yung hinihingi naming ACR before we we finalize the motion of the chair seconded by Sen. Joel. Okay, so baka pwedeng, yan na ba yung pinakamalaki? Alright, so ito po ang ACR for... Hindi na yan musmus na bata, di ba? May consciousness na yan nakalitrato dyan eh. O yan ang tanong natin kay Alice Goo. Alice, naalala mo na in-accomplish mo yung form na yan, na nag-fingerprint ka pa, voluntarily dyan, linagay mo. Naalala mo o hindi? Sen, wala pa ako naalala na ganun na dokumento po ginawa. Okay. Ang incredulous man mo. Pati yung pagman niya dyan, looks like yung pagman niya sa iba pang mga dokumento. That's it, Madam Chair. That convinces me of the lying. So, I think, tapos na po yung ano nyo eh. Na-declare nyo na siya in contempt eh. Nag-elaborate lang naman ako na
Tapos na po, na-declare nyo na po siya. On the lying pa ito, not on the refusal to answer dun sa death threat. So, sorry, Alice, ako, I gave you a chance. You mean to say, pati yung paglalagay ng fingerprint mo ron, hindi mo naalala. So, medyo, ano na po yun, medyo, Blair, too difficult to, masyado nang mahirap paniwalaan na, paano, tulog ka, kinuha ang fingerprints mo, pinilit ka. I mean, it's too much. But, hindi na po sanggol yung nandun sa litrato. So, with that, Mr. Chair, it puts to rest your contempt citation of the resource person. Thank you. Madam Chair. Isa lang, Madam Chair, if I may. Salamat kaayo, Mayno. SP Pro Temp, Jigoy, nagandang referent ko. Pang-mark ka dyan. Ilang taon ka? So, wala pa ako maalala na nag-thumbprint po ako niyan. Eh, pang-mark ba niyan? Hindi mo maalala na nag-mark ka? Ilang taon ka nung nag-mark ka dyan? Siguro, you do not know how old were you? Wala pa ako naalala na may ginawa pa akong thumbmark po sa ganung papel po. May pirma ba yan? May pirma? May pirma. Did you sign it? Did you sign it? Wala ka rin maalala na pinirmahan mo? Ha? Wala po. Sa ACR. Pirma mo ba yan? Hindi natin ulit yung ACR. Pirma mo? Yes, ipakita natin yung kaninang ACR form, yung may photo, fingerprints at saka pirma. Oh, yan. May signature. Is that your signature? Oo. So, ang pinapakita natin, yung fingerprints ni Alice Guo, pero nung kinumpara ng NBI dun sa fingerprints ni Guo Huaping, identical, matched po. Teka muna pala. Madam Chair, let her answer. Is that your signature, Alice? Pati. Doon sa under po ng picture po, signature ko po yun, pero hindi ko po alam paano nangyari po yun. Ano hindi mo alam paano nangyari yun? Hindi ko po talaga alam, Sen. Hindi mo alam na pinirmahan mo, pirma mo yan? Sen, hindi po, wala pa akong pinirmahan po ng ganung dokumento, pero signature ko po siya, pero wala pa ako na pirmahan po ng ganung dokumento. No-confirm mo na signature mo yan sa form na yan. Kino-confirm ko lang po, Madam Chair, yung signature po under po ng picture is my signature. But you don't remember when you signed that? Wala Paper. Wala pa akong ginawa na ganun po. It is impossible to fake fingerprints. Kinonfirm mo na pirma mo yan, yung fingerprints dito at yung fingerprints dun sa dokumento ni Guo Huaping ay na-match ng NBI. Iisang tao lamang po. Yun yun. Okay, Madam Chair, just one. Sen Joel. So sick and tired na whether Guo Huaping and Alice Guo identical at iisa dahil convinced na po tayo dun eh. I mean, how can you doctor yung mga fingerprints, Madam Chair? So ayaw niyang sagutin yon, but overwhelming, siya ho yun, si Guo Huaping. Kaya baka dapat ang tawag natin sa kanya Guo Huaping, hindi Alice Guo, dahil mahirap na tawagin siyang Alice Guo, hindi naman pala siya Pilipino. But let me just ask yung tinatanong kanina ni Sen Jinggoy, kilalan mo, Alice, Guo Huaping, yung tumawag sa'yo, na nagbibigay sa'yo ng death threat, kilala mo po yun. Diba? Kasi otherwise, hindi mo siya sasagutin at hindi mo kikilalanin na totoo at may bigat yung death threat sa'yo. Is that correct, Your Honor? Your Honor, isa po doon, kilala ko po. Pero i-clarify ko lang po yung nakita ko po kanina sa monitor po. Yung signature po, aking po yung signature, pero hindi ko po alam kung bakit andyan po yung signature Hindi ko na po. ako nagtatanong doon. Hindi na ako nagtatanong ng Guo Huaping. Hindi na ako nagtatanong kasi klarong-klaro sa akin, hindi po pwedeng doktorin yung fingerprints mo. So ang tinatanong ko, kilala mo yung nag-death threat sa'yo, saan siya galing? Dito ba siya sa Pilipinas o sa abroad?
Local po, dito po. Dito sa Pilipinas. So sa Pilipinas nanggagaling yung death threat mo. Kung sa Pilipinas nanggagaling yung death threat mo, nakita ko yung pagtatagpo ninyo ni PNP Chief tsaka ni SILG. Parang fan meet. At parang masyado kang talagang kampante. At nung in-interview ka, ang sabi mo, kasi secured ka, you feel safe. You feel safe. Nakasama mo ang SILG at PNP Chief. Ngayon, ang tanong ko, if you feel safe, nakasama mo ang PNP Chief at saka SILG, bakit ka pa kailangan lumabas ng Pilipinas? Dahil natatakot ka sa death threat mo. Bakit hindi ka na lang lumapit o nag-report sa PNP Chief o kay SILG? Sagutin ko na po. Yes, one more time, Miss Alice. One last time. Yes po, Madam Chair. You answer the question of Senator Joel. Sen, okay lang po, paulit po. Sorry po. Madam Chair, I hope the lawyers of Alice Go must advise their client to tell the truth. Alice, nung nakita mo si SILG at si PNP Chief, ang sabi mo, happy ka at ikaw ay masaya, kitang-kita naman yun. Walang naitago sa sambayan ng Pilipino na at is ka. Papapicture ka pang di ba? So, paano mo sasabihin na natatakot ka, may death threat ka sa Pilipinas, pero kailangan mong tumakas? Kailangan mo umalis ng Pilipinas, pero sabi mo, safe ka na makita mo ang PNP Chief, SILG, pero hindi ka lumapit sa kanila, hindi ka humingi ng tulong. Hindi nga mo nga sinabi na galing dito sa Pilipinas at tumawag sa'yo ng ilang beses yung nagde-death threat sa'yo. Sen, doon sa question nyo po, dalawa po yung answer ko po dyan. One po, kaya po ako nakasmile po, yan po yung para sa akin po na pinaka-language ko po sa family, sa mga tao po nagmamahal po sa akin na... Hindi yun ang tanong ko. Hindi yun ang tanong ko. Before we go further into this topic, para lang ma-settle itong pending issue, i-reiterate ko, no? I move to cite Guo Huaping, also known as Alice Guo, in contempt of the Senate for testifying falsely and evasively before this committee. I second the motion, Madam Chair.